nandito tayo sa Puerta del Sol at nakikita nyo ba yung tatlong pulis sa likod ko? Aquí estamos dentro. Para llevar y voy a probar. Vamos. Welcome back to my channel. Ako pa rin po si Magandana. Magandana. El baile del fútbol. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Magandana. And for today's video, kung nakikita nyo, mayroong 3 kabayo at 3 kapulisan ang nakasakay sa kabayo dahil ako lang naman ay nasa Puerta del Sol, ang sentro ng Madrid. Sentrong-sentro kamo. Sentro-sentro. At ito na nga, pumasok muna ako sa bake shop kasi bibili muna ako ng almusal at hindi pa nag-aalmusal ang inyong lingkod na si Magandana. Bili-bili muna tayo ng take-away ng isang pirasong masarap na pwedeng makain muna. Kasi alam nyo ba, ayan, nakabili na ako ng ating tinatawag nila dito na Napolitana de crema or parang bread with cream. Ayun, sa English, yun. So, ayan, may pa-metro sa likod ko. Kung makikita nyo, Station Sol. Ayan. Alam nyo ba, for today's video kasi, meron dito sa Spain na tinatawag nilang famous breakfast. Traditional famous breakfast. Pero bago yon, kakain muna ako nitong Napolitana de crema ko, 'di ba? Bago ko tikman yung traditional breakfast nila. So yun na nga guys, explain ko muna yung traditional breakfast nila. Dito sa Spain, traditionally, ang binebreakfast nila ay churros with chocolate or porras with chocolate. Okay? So, meron ditong isang restaurant dahil nasa Puerta del Sol naman nako, meron dito isang pinaka famous talaga dito. Ayan, ang San Ginés. Isa siyang restaurant ng churros with chocolate na talagang dinadayo siya ng mga madlang people, mapaturista man o local people. So kasama na ako doon. Dadayuhin ko siya para matikman natin kung gaano nga ba kasarap ang pinagmamalaki ng Madrid. So yun, bumili na ako ng takeaway kasi nga full ang dining area nila. So yan, Chocolateria de San Ginés. San Ginés ay isa sa pinaka oldest restaurant ng churros dito sa Spain. At alam nyo ba guys, sobrang famous nito. Lagi itong lumalabas sa news sa Spain. Lagi siyang kinocover ng mga TV news. Kahit buong Europe. Kasi nga, napaka-famous. At ito ata yung pinakamatagal na restaurant dito sa buong Spain ng tindahan ng, at pinaka-the best. Hindi lang siya pinaka-famous at pinaka-matagal, pinaka-the best at pinaka-masarap daw. So, hanap muna ko na mauupuan. Ang dami ko ng daldal. So, kung makikita nyo sa likuran ko, maraming mga tourist, mga naglalakad. Kasi nga, itong Puerta del Sol, nandito na lahat. Andito yung mga hotel, mga sinihan, shopping center, yung mga tindahan ng mga shoes, yung mga magagandang brand ng mga damit, padalahan, hotel, sinehan, lahat, opera, lahat nandito na guys. Mga iPhone shop, church, nandito lahat. As in, nandito, mga fast food, nandito rin yung Puerta del Sol, nandito din yung office ng parang komunidad ng Madrid nila, yung mga city office ng Madrid, nandito lahat. So yan, kung nakikita nyo naka-circle na group, tourist yan na may nagtatranslate para i-explain sa kanila yung history ng Madrid. Ayun. Pag may nakikita kayong ganon, ibig sabihin tourist yan na may translator. Ayan. Ito nga yung Chocolateria de San Ginés. May dalawa siyang outlet actually na magkatabi lang. Itong maliit na, ito is for takeaway lang. Tapos yung kabila naman is for dine-in area lang. So yun, itatry kong pumila. Tingnan natin kung may swerte ako for the second time around na ma-experience ko yung maka-dine-in. Tingnan nyo, anyo 1894. Since 1894, ibig sabihin. Since 1894, oh my God, hindi pa ako buhay noon. My God, sobrang matanda pa ata sa lolo ko yon. So, dito na nga ako sa loob. Inaantay ko lang yung pila ko na ako naman na ma-attend ng cashier. So, dito ako sa likod ni sir at ni madam. Fila-fila lang tayo. So, sa loob ng restaurant, sobrang ganda. Sulit na. May mga pictures sila ng mga celebrity na kumain dyan. At saka, sulit talaga yung pag-aantay.
So, ito yung area or restaurant kung saan pwedeng mag-dine in. Ayan. So, waiting lang galore. So, ito yung menu. May 3.60 euro at may 5.90 euro. So, pipili ka lang kung anong gusto mo. So, ako lang naman mag-isa. So, ayan na. Tararan, tararan, tararan. Yung churros, yun yung nakabilog. Tapos yung dalawang malaki, ang tawag dun poras. Paano siya kainin? Isasawsaw mo siya sa chocolate habang kinakain mo siya. So, ito yung traditional breakfast dito na pinagmamalaki nila ever since pa. So, ano pa inaantay ko? Kailangan ko ng tikman yung pinagmamalaki nila. Tingnan natin kung papasa sa panlasang Filipina. So, yun na nga, guys. See you, and thank you for watching. See you on my next vlog. Please subscribe. Bye-bye.